Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang raya mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Lumalabas na, hindi lang korupsyon, ghost project na. Paulit-ulit na lang binabayaran yung mga proyekto. So, paano din nakita ito? Sa management yan. Talaga maghihirap tayo kung di hintuan ito marami mga grabe korupsyon, mga kalukuhan ng mga ang bautatas natin. At nasa mga leaders na natin to. Kung hindi kikilos ang mga leaders natin, tayong kikilos sa baba. Lahat ng gusto magsalita, dito nyo ibulalas ang inyong sama ng loob. Sabihin ninyo, isigaw ninyo, kung sino ang gusto nyo makulong, kung sino ang gusto nyo subscribe po itabon sa Manila Bay. Kung natin kalimutan Okay. ang ating live para matutunan po ng ating mga kababayan na meron pong isinasagawang rally po dito So, sa umpisa na tayo. Microphone. Para tuloy-tuloy po ito. Daan po kayo sa akin kung sino yung gusto magsalita na para hindi agawan ng microphone. Hindi po ito masikatan. Sabihin ninyo po ang inyong salumin. Huwag kayong mahiya. Ngayon, ang panahon na tayo ay dapat naging matapang. Sobra-sobra na ang kanilang pagnanakaw sa ating puwis. Sobra-sobra na ang pangulak nila sa ating pagkatao. So, para nyo ng awa, umpisa na natin ang programa Magsalita po ito. Lumapit tayo dito, kabataan, kababaihan, senior citizen, at ano pa mga kahit LGBTQ. Yung gusto ng salita, pumunta na rito. Sino? Si Mr. Panola, ang Namada. Kaya nga ito, maririnig din ulit sa salita. O, sino? Dito. Walang kailangan na lang. Yung mga kaibigan natin vlogger. Dapat hindi natin vlogger. Kaibigan nyo na, sabihin nyo. Yayain nyo ang inyong mga kapwa Pilipino papuntahin na rito sa EDSA. Para nyo naawa. Wala. O ito. Ito, pakinggan natin. Isang Pilipinong vlogger. Kilala ko ito. Binabayaran nila upang bumaliktad. Ngunit hindi siya bumaliktad sapagkat siya may prinsipyo nagmamahal sa bayan. So brother, pangalan mo na lang. Hello. Yan, wala sir. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Katulad nyo rin po ako, isang Pilipino. Isang ama. Isang magulang sa aking mga anak na siyempre ipinaglalaban ko ang kinabukasan ng mga anak ko. Yes! Wakasan natin ang korupsyon sa gobyerno. Palagutin si Marcos. Palagutin si Romualdez. Huwag po tayong maniwala sa moro-morong hearing na ginagawa sa Kongreso. Yan po ay isang malaking kalokohan. Bakit ko po nasabi? Pagkatapos po, mga kababayan ko, na mapangalanan si Saldico at itong si Mr. Speaker Romualdez, biglang nagrigo doon sa Senado. May nagutos po ba? Meron. Sabi nga po ni Tito Soto, gusto daw po silang ipasibak lahat. So ibig sabihin, hindi po seryoso at hindi po totoo na si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang nag-bulgar ng flood control. Dahil nung isang taon, kung hindi ako nagkakamali, magalutin din yun. Hinahanap natin kay Mr. President yung 5,500 na flood control. Dito rin sa pwesto na to. Subalit, nung nabulgar na mga ghost project pala, yung mga flood control na yan, naglabas po ng mga kontraktor. Yung po gusto nilang palagutin, gustong itakas, itong si Saldico at itong si Romualdez. Yan po talaga ang may kasalanan dahil si Mr. Speaker ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sila ang nag-i-insertion, naglalagay ng insertion sa budget. Sa mga tuwid silang dalawa, dapat po nating palagutin. Ganon din ang mga kongresista na kasabwat nila.
Ngayon, mga kapwa ko Pilipino, wag lang tayong matapang sa social media. Lumabas po kayo rito, eto na kami. Andito na kami sa dati nating pwesto ng 1 taon. Naalala nyo, marami na doon. Lalo na ngayon, na nilalabanan natin ay ang korupsyon, ang pagnanakaw ng mga politiko sa gobyerno. Tutulan natin, wakasan natin, panagutin ang dapat panagot. Yan ay walang iba kundi si Romualdez, si Saldico at si Mr. President Bongbong Marcos. Tama! Birthday mo pala ngayon, Bongbong Marcos. Ang pinakamagandang birthday na may bibigay mo sa mga kababayan nating Pilipino ay bumaba ka na sa pwesto. The ultimate sacrifice, bumaba ka dyan. Meron namang papalit sa'yo na siguradong uunahin yung kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino. Pero hindi basta-basta bababa ka lang. Kailangan panagutan mo ang ginawa mo sa mga kababayan nating Pilipino. Nang maupo ka dyan, sabi mo itutuloy mo yung mga nasimula nung nakaraang administrasyon. Pero puro pagnanakaw sa kabalambayan ang ginawa nyo. Kaya mga kababayan, muli ako nananawagan sa inyo, panagutin natin ang mga korap na politiko. Yes! Tama! Yun lamang po. Yun lamang po, magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat kapatid. Bago natin pakinggan ang susunod na magsasalita na manggagaling sa kabataan, ay dapat natin pasalamatan ang isang unknown sponsor o ayaw magpakilala na sponsor na nag-donate ng boxes of Goldilocks. Palakpakan naman natin! 25 boxes of Goldilocks! Sigaw nyo naman, thank you! Thank you kung sino ka man. Ayaw na sabihin, kahit kayo kung gusto nyo magmerienda ng mamon. Eto, Goldilocks na sa likod. Lumapit lang kayo. Para sa atin po yan. Ibigay ng ating kapwa Pilipino na nagmamahal sa bayan ng kapwa natin na nagsasawa na sa korupsyon ng mga politiko, lalong-lalo na mga nasa Kongreso. So mga kapatid, pakinggan natin sa boses ng kabataan. Kabataan na nanggaling sa klase ngayong araw na ito, ngunit hindi niya mapigilan ng kanyang sarili na dumalo sa isang rally ganito sapagkat gusto niya iparinig sa inyo ang tunay na boses ng kabataan ngayon, ngayong panahon na ito. Si Ginoong Dwayne. Panahon na ng Gen Z! Woo! Gen Z! Panahon na nyo! Bigyan ko lang po muna kayo ng konteksto. Kami po ay mga... Wala sa press eh. Kami po yung mga independent groups, mga independent individuals. Tayo po ay nagtungo kanina sa EDSA People Power Monument. Wala po tayong nire-representang kahit na sinong politiko. Wala tayong politikong pinapanindigan. Kaya malinaw ang mensahe. Dapat lahat ay managot. Walang mga sacred cows. Tigilan na natin ang pagiging panatiko sa mga politiko. Tatanungin ko kayo, kailan ba kayo niligtas ng mga sinasamba nating politiko? Nung binabaha tayo, nasan sila? So bakit pa natin sila kailangang i-defend? Bakit pa natin sila kailangan sambahin? Ang kailangan ngayon ay pagkakaisa. Pagkakaisa na walang kulay, walang pinapanigan. Bukod dito, sa pagtawag natin ng accountability, lahat din ay kailangan nating singilin. Kabilang na rito ang ating Pangulo na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! Sana konsensyahin ka.